And joining us this morning is Akbayan President Rafaela David. Good morning, Rafaela. Thank you for joining us here on Morning Matters. Good morning, Pauline, and good morning din syempre dun sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Okay, so mukhang all set na ang 3rd trillion peso March this February 25. Pero tell us, ano ba yung magiging official theme ng March na ito? And what's the overall message? Ano yung overall na panawagan for this 3rd trillion peso March? Yes, no, the spirit of EDSA lives on in the trillion peso march at sa iba't iba pang pagkilos ng mamamayan para sa karapatan nila at lalo na kontra sa korupsyon at sa mga dinastiya. So ang tema po ng ating 3rd trillion peso march ay tayo ang people power laban sa korupsyon at dinastiya. We are invoking the power of ordinary citizens kasi sa dulo, sa isang demokrasya at yung demokrasya po na ipanalo natin 40 years ago, ang natural conclusion po niya ay dapat ang kapangyarihan nasa mamamayan din, hindi nasa iilang political dynasty na sila yung ginagawang parang personal bank account ang kaban ng bayan. At kaya nakita nga natin yung matinding flood control scandal nung nakaraang taon ay karamihan mga familiar families ang sangkot na nasa pwesto o merong ari na mga contracting companies, ano? Kaya very important na this coming February 25 and the days leading up to it, magsama-sama uli ang puwersa ng mamamayan para ipakita na tayo ay titindig, hindi lamang dun sa mga pang-aabuso ng nakaraang diktadurya at hindi lamang para alalahanin ang nangyari 40 years ago with the heroism of Filipinos, but also to act in the present. Ibig sabihin ay tuparin na natin ang pangako ng EDSA, lalo na ng EDSA Constitution na nagbaban ng political dynasty. Magsanib puwersa tayo para tuldukan ang korupsyon at tuldukan ang political dynasties. Well, as you mentioned, Rafaela, this time it coincides with the 40th anniversary of the People Power Revolution. Why was it so important for you to anchor this mobilization on this date? Kasi 40 years ago, pinakita talaga natin na yung mga nagmamarcha na mga mamamayan ay may kapangyarihan para panghawakan ang kanilang destiny, no? Ang kanilang and history also already shows that when people come together, they can topple a dictator katulad ni Marcos at gayon din yung kaya nating harapin yung dambuhalang halimaw ng korupsyon at gayon din we also remember na 40 years ago noong napabagsak si Marcos, inanak din yung tinatawag nating EDSA Constitution at sa Constitution na yan ay pinakita natin na hindi pwedeng meron uling isang dinastiya katulad noong Marcos dictatorship noon na maghahari o hindi lang isang pamilya pero hindi pwedeng maraming political dynasty na sila ang nakaupo. Kaya sa EDSA Constitution ay nakasaad that we should ban political dynasties. At yung pangakong yan po, 40 years ago, 4 na dekada na po, hindi pa natutupad ng Kongreso natin. Kaya po very important that we remember the promises of the past but make sure that they are fulfilled in the present. Kasi gusto natin ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga Pilipino at lalo na sa mga kabataan. Well, as we all know, 2 marches were already held last year, in September and in November. For you, Rafaela, what did those marches, mobilizations achieve? How would you assess the impact of those 2 marches? That's why a 3rd one was necessary this time around. Napakahalaga that we sustain public pressure kasi yung panawagan natin noon hanggang ngayon dapat may makulong and we're at least happy to see may mga charges sa ilang mga senators who were implicated and some who public officials were already are already facing charges, pero bukod doon kailangan din i-sustain yung pressure para matupad yung mga pangako na mga reforma na binitawan ng presidente at gayon din ng iba't ibang opisyales natin bago matapos yung taon. Kung tatandaan natin, ang priority daw ng presidente ay party list reform law
anti-political dynasty law, yung Cadena Bill that makes sure na namomonitor at natatrack natin sa napupunta ang budget at pera ng bayan through the blockchain, at gayon din yung ICAIC bill na nag-create ng independent commission against infrastructure corruption. Kaya very important na itong mga paglabas sa kalsada at iba't ibang forma ng ating pagtindig through the spirit of EDSA ay mag-sustain ng ating public pressure sa gobyerno na tuparin din nila yung pangako nila, kasi hindi naman pwedeng priority daw ang anti-dynasty law pero sa dulo ay hindi naman pala ipapasa. And we're already looking at the different hearings in the House and in the Senate led by Akbayan legislators. Kasama na dyan si Risa Ontiveros at gayon din ang aming kongresistang sila Chel Jokno. Ay talagang we're pushing the envelope para siguraduhin na mapasa na once and for all itong napakahalagang mga batas na ito. Pero hindi pwedeng yung mga kampiyon lang natin sa loob ng Kongreso ang nagpapakita ng puwersa. Kailangan ay sabayan natin sila ng puwersa sa kalsada para ipakita that the people are watching and the people are expecting these reforms to actually pass. And how many people are you expecting to participate in the 3rd trillion peso march? And speaking of public pressure, would you say na nandun pa rin yung galit ng taong bayan because some are also worried na baka mayroon na ring political and protest fatigue? Yes, kasama naman yan sa ating mga pagpaplano. We're hoping na higitan pa yung naging marcha natin at naging protesta noong November 30. And napakahalaga this time around ay hindi lang ito magaganap in multiple points in EDSA. Kung titingnan po ng mga kababayan natin, we have several activities lined up along EDSA. Meron sa EDSA Shrine, meron sa People Power Monument, meron sa may Quezon Ave banda, malapit sa Eton Centris, all throughout the day of Feb 25. But more than that, 86 dioceses all across the country will also be celebrating EDSA with us. So hopefully with all our forces combined and sa lahat ng mga activities na gaganapin, hindi lang along EDSA pero all around the country, ay mahigitan pa natin yung mga nagawa na natin in the past. And well, this protest might coincide also with the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. How closely linked as well is this march towards that? We did hear Vice President Sara Duterte accusing Akbayan of political harassment pagdating doon sa impeachment complaint na i-file ng Akbayan. So what's your response to that? Oo nga eh. Well, kung sa tingin niya baseless at harassment lang yung mga nasa complaint namin, ay sana harapin niya na lang at sagutin yung mga charges. Kasi parang ang dating po sa amin, parang kinakabahan ang Vice Presidente. Kasi imbis na harapin at sagutin yung mga charges, ay nag-video message na lang on a Saturday morning. And well, kami po sa Akbayan ay we endorsed the complaint, and some of the organizers as well of the Trillion Peso March also were filers nung impeachment complaint na inendorso ng Akbayan. Klaro po kasi sa amin na yung pagpapanagot ng Vice Presidente ay kasama sa panawagan ng mamamayan ng pananagutan ng mga public officials natin dun sa corrupt practices and abuses na ginagawa nila. Kakabit po ng flood control ay ang pagwaldas ng pera ng bayan sa confidential at intelligence funds man, at very important for us that we ask for accountability even from the Vice President herself. So important po para sa amin na when we go to EDSA, kasama po doon yung pagpapanagot ng all forms of corruption, including yung panghingi kay VP Sara kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Kasi ang tagal na rin po natin yung tinatanong, hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon.
Well, still speaking of the Dutertes, I believe there's also a protest action scheduled for February 23, and that's a day of former President Rodrigo Duterte's confirmation of charges before the ICC. How closely linked is that protest doon sa magiging message nyo for the Trillion Peso March? Ang EDSA po kasi ang panawagan yan ay para sa demokrasya at karapatang pantao. So we want to seek justice for human rights abuses of the past and the present. Kasama po dyan yung hustisya para sa mga human rights abuses in the drug war of the Duterte administration, lalo na yung mga nasawi sa extrajudicial killings. Kaya para sa amin po, parti ng panawagan ng Trillion Peso March at ng EDSA, yung panawagang panagutin ang mga Duterte dun sa mga namatay na Pilipino dahil sa drug war nila at sa human rights violations that they instigated in the Philippines, in Davao nung mayor pa, yung tatay at gayon din yung anak. Kaya napakahalaga po yung hearing of charges in the ICC on Feb 23 ay kasama ng ating pagko-commemorate ng EDSA 40. Muli, human rights abuses of the past and present must face or must be people who perpetuated these human rights violations should be held accountable, and we seek justice. Hindi lang dun sa mga namatay under the Marcos regime, pero ganun din dun sa mga nasawi dahil sa paninikil ng Duterte administration. And I remember what really sparked the Trillion Peso March last year, Rafaela, was of course the flood control scandal and the investigations. And you have been calling for the prosecution of the so-called big fish. But after this Trillion Peso March, ano ba yung magiging concrete demands na hihingin natin from the government? What does success look like after the protest? Meron pong 5 key demands yung Trillion Peso March. Unang-una na po doon yung people power, not dynastic power. Ibig sabihin, dapat sa ating gobyerno ang nakakaupo ordinaryong mamamayan. Kaya ipasa na natin ang anti-dynasty law para hindi puro political dynasty ang nakakaupo sa pwesto. Kasama rin po yung pagpasa ng party list reform law para hindi ginagawang backdoor ng mga kontraktor o kaya ng mga political dynasty ang party list, at dapat ordinaryong mamamayan, people power ang nakaka-maximize ng party list natin. Pangalawang panawagan, yung pag-prosecute nga ng big fish. Patuloy pa rin po yung panawagan natin na yan, at nagbabantay tayo kung sino ba talaga at makakauwi na ba si Saldico at maaaresto ba yung ilan pang mga alam natin na implicated. Pero kasama din po doon yung pag-recover ng ill-gotten wealth ng lahat ng mga mapatunayang nag-plunder. So we're still ensuring and we're monitoring po ngayon yung mga hindi lang nagsoli ng pera, pero dapat yung mga na-recover na hindi nila mapaliwanag sa nila nakuha yung kanilang pera. At nabanggit ko na po kanina, justice for past and present human rights violations, kasama yung EJK victims nung nakaraang Duterte administration. And finally, ang panalo po sa atin ay if we remember the sins of the past, the lessons of the past, we defend the Filipinos from historical revisionism, kasi nakita po natin marami nagsasabi golden years daw ang Marcos dictatorship, pero hindi po yun totoo. We will defend historical truths, we will remember the past, never forget, so that this history will not repeat itself. And it's very important that young Filipinos also remember why we are commemorating the EDSA People Power Revolution, especially now on its 40th anniversary. So lastly, Rafaela, ano ba ang reminders nyo para dun sa mga nagbabalak umattend ng Trillion Peso March this February 25? At can we expect any notable personalities to also be there?
So, kita-kits po sa mga kababayan natin. Feb 25 po, buong araw po ay at any point in time na kayo ay libre, pwede pong pumunta. May marcha po sa umaga mula sa EDSA Shrine, papuntang Club Filipino. So, that's 7 a.m. to 10 a.m. to commemorate yung oath-taking ni Cory Aquino. After that ay lunch onward, so that around 12, bukas na po yung gates. Yung main program ay 3 p.m. Sa People Power Monument naman po tayo for our main program. Tapos, si Archbishop Soc Villegas will be doing High Mass at 6 p.m. sa EDSA Shrine. So, balik EDSA Shrine po tayo ng 6 p.m. And then, finally, magko-concert po kasama ng Ben and Ben sa Eton Centris by 8 p.m. Ayan, so abangan natin yan and we wish you all the best. But for now, thank you very much for your time. That was Akbayan President Rafaela David. Maraming salamat.